RIP or Routing Information Protocol ay may dalawang version, which is version 1 for classful routing to. Ginagamit lang to sa mga classful na IP address. Sila yung may mga subnet mask or prefix na /8, /16, and /24. So, the rest, yung mga ibang subnet mask tulad ng /17, /18, /19, /22, /25, /26, mga classless na IP address sila, hindi sila pwedeng gamitin dito sa version 1. Dapat RIP version 2 yung ginagamit sa kanila. And then yung classful routing, broadcast yung ginagamit niya para makapag-send ng information sa lahat ng mga end devices or PC na nasa network. Yung broadcast, ito yung kung saan may isang sender lang and then lahat ng mga PC na nasa network, yung nakaka-receive ng information na galing dun sa sender. So, simulan na natin. Lagay tayo ng dalawang PC and then dalawang router din. Tapos, kabit natin yung mga cables nila. Crossover, PC to router. Ganon din dito sa kabilang side, crossover din. Tapos ngayon dito sa gitna na router to router, sa serial port tayo magkakabit. Nalagay tayo dyan ng DCE. Ayan. So, okay na sila. May mga cables na. And then, ito yung mga networks na gagamitin natin. 1.0/24. Para yan dito sa side na to, sa kanya. Yun yung network nila. And then, dito sa gitna, 192.168.2.0/24. Tapos, last, dito sa right side, 192.168.3.0/24 din. /24 silang lahat kasi nga, RIP version 1 yung gagawin natin. So, dapat, lahat ng mga devices na nasa network, iisa lang yung, or magkakapareho, yung subnet mask nila, which is classful nga lang dapat. So, /24 na yung ginamit ko kasi classful yun. Ngayon, lagyan na natin ng IP address, yung mga devices. Unahin natin yung PC, para malaman mo kung ano yung IP address na ilalagay mo sa kanya. Ito yun, dito manggagaling yun. Kasi dito siya kabilang sa 192.168.1.0 na network. So, lagay natin dyan. Ayan, 1.1, first usable. And then, ito yung subnet mask ng /24. Tapos, lagay din tayo ng default gateway, 1.2, second usable. First and second usable na lang yung gamitin natin para madali. And then, ganun din dito sa kabila, set din natin yung IP ng PC. Itong PC na to naman, dito siya kabilang sa 192.168.3.0 na network. Kaya, dyan manggagaling yung IP address na ilalagay natin sa kanya. Ayan, first usable din, subnet mask, and then, 192.168.3.2 yung default gateway, second usable. So, okay na yung dalawang PC, ayan, may IP address na nakaset sa kanila at default gateway. Ngayon naman, yung mga routers, yung lalagyan natin. Unahin natin yung nandito sa FA0/0. Lagyan natin siya. Ayan, type nyo lang dyan, no, enable, configure terminal, tapos, interface. Ayan, yung interface na papasukin natin, itong FA0/0, kaya siya yung ilalagay natin. Tapos, IP address, yung ilalagay natin sa kanya na 192.168.1.2, siya yung second usable dito sa 1.0 na network. Tapos, subnet mask niya, no shutdown. Yan, kung mapapansin nyo, umilaw na siya. So, okay na tong side na yan. Ngayon, dito naman sa kabila, lagyan din natin yung FA0/0 na port. Ganun lang din to, no, enable, configure terminal, yung interface niya na FA0/0. Tapos, IP address,
dito din manggagaling nga sa network na to. Siya yung second usable sa 192.168.3.0. So, 3.2. Tapos, subnet mask niya, no shutdown. Ayan, umilaw na din siya. So, okay na din sila. Ngayon naman, lagyan natin yung SE2/0 niya na port. Ganun lang din para makapag-set dito. Papasukin mo lang din yung interface na SE2/0. And then, IP address. Yung IP address naman na isa-set natin sa kanya, dito manggagaling sa 192.168.2.0. So, 192.168.2.1. Siya na lang yung first usable natin. Yung subnet mask niya, okay na yan, no shutdown. Hindi pa siya umilaw kasi hindi pa maayos yung dito sa kabilang router, yung serial 2/0 niya na port. So, ayusin na din natin yun. Ganun din, papasukin mo lang yung interface niya. And then, IP address, yung 192.168.2.2, siya yung second usable kasi naiset na natin dito sa kabilang side yung first usable. Kaya second na to. Tapos yung subnet mask niya, no shutdown. Yan, okay na siya. Pero, dahil meron kasi nito dito, malalaman nyo kasi yun na dito ka magsiset ng clock rate. Pag nandun yung icon na orasan, yan, so ibig sabihin, magsiset tayo dyan. So, type ko lang yan, 64,000. Okay na sila. Yung mga IP address na sila, and then, naka-open na yung mga ports nila. Ayan, umilaw na sila. Ngayon naman, magsiset na tayo ng routing table natin, which is yung RIP version 1, yung gagamitin natin. So, lagay na natin yun. Exit lang natin to. And then, router. Ayan, pag tinype nyo yung router space question mark, makikita nyo yung iba't ibang mga routing table na pwede nyong gamitin. So, since RIP tong tutorial na to, nalagay natin dyan, router, RIP. And then, network. So, itong router na to, yung lalagyan natin. Ngayon, ang lalagay natin, yung mga networks na nakapalibot sa kanya. Itong 192.168.1.0 tsaka 192.168.2.0. So, type nyo lang yun. Yung dalawang network na yun. Kasi yun yung nakapalibot sa kanya. And then, 2.0. Yan. Okay na siya. Ngayon naman, dito tayo sa kabila. Sa router 1. Ganun din to. Fix lang muna yan. Tapos, router, RIP, network, yung nakapalibot din sa kanya, itong 192.168.2.0 at saka 192.168.3.0. Lagay nyo lang din yun, dalawa na yun. Yan, okay na siya. So, check natin kung may routing table na nga sila. Ayan, yung router 0, may R na siya. Sabihin, okay na yun. May routing table na siya na RIP. Ayan, ganun din yung router 1. May letter R na sila. Check natin ngayon kung makakapag-send na tayo. Ayan, failed pa. Failed talaga lagi yan sa una kasi nag-i-establish pa yung connection. Ayan, success na siya. And then, try natin pabaliktad dito. Ayan, success na rin. Check natin yung simulation mode niya. Okay na. So, ganun lang kadali gamitin yung RIP version 1. Yung drawback lang niya talaga is pang classful lang siya. Pero, madali lang talaga siyang gamitin. Yun lang yung tatandaan nyo lagi. RIP version 1, classful routing lang siya.